Hello everyone, so today I am going to make a very short mini vlog. Apaka short na mini pagid. So, ako napili na topic is about communication barriers, and let's find out what's inside communication barriers. Yan. Let's go! So, ayan, set up lang po natin yung camera. So, again, what is communication barriers? So communication barriers are obstacles that prevent messages from being sent, received, or understood clearly, and can be categorized as physical, psychological, semantic, emotional, cultural, and organizational, among others. So, anong ibig sabihin ng mga sinabi ko? So, these barriers, which include things like noise, parehan niya ako ang akong masinati karon. Gavlog ko diri, kayo ko diri, naisaba diri sa gawas. So, example siya nga, barriers. No? Barriers sa communication. Dili ko ninyo matarong og dungog kay naiga-interrupt ng mga sounds diri sa gawas. And next, jargon. Differing communication styles and cultural misunderstandings can lead to confusion, errors, and negative impacts on morale and productivity. So what are the types of communication barriers? First, we have here the physical barriers. What is physical barriers? So it is external factors that make communication difficult, such as loud noise, poor lighting, physical distance, or malfunctioning technology. So, dali ka siya sabton, mo to siya ang example sa physical barriers. Next, we have the psychological barriers. What is psychological? From the word itself, psycho. So, internal factors related to a person's mind, including prejudice, assumption, lack of trust, and selective perception. So, iklasihan naman natin kang Sir Lagari. So, it is easy for you to understand and make a analyzation. Next, we have here the semantic barriers. What is semantic barriers? Oh my God. What is semantic barriers? So, semantic barriers obstacles related to the meaning of words, such as the use of industry jargon, unclear language, or words with multiple meanings. So, like for example, no, ato ang best nga ma-example na is the gay lingo. Ang ginatawag nila binayot ng mga storya. Like, pareha ng words sa jukaw. So, kung ikaw wala ka kabaluan wala ka kabaluan na lengguwahe. So, makaingon ko lang sa may lang giingon, basig kung ano sa na, binastos na. Which is, ang meaning na ato kay asa ka. So, ano siya na example siya sa semantic barriers. So, next, emotional barriers. What is emotional barriers? Emotional states of the sender or receiver, like stress, fear, anger, or lack of empathy that interfere with clear communications. So, example ani ha. Example ani nagig-istorya ka o kanang depressed na tao. So, kay depressed man siya, absent ang yang utok, bisa kung saan mo siya istorya, kay naiglaing gadagan sa yung utok, dili niya na masink in o napay posibilidad nga ang itubag niya sa imo kay layo or kaayo. Tabi ni imong kang, uy, gwapa kay si Kuano, tos ni ana siya nga. Lami kayo bitaw to. O, di ba? Ano siya example sa emotional barriers. Kay tungod, wala niya na sink in sa yang mind ang imong istorya kay tungod na siya mga pinagdadaanan sa life. Example lang na siya. So next we have the cultural barriers. Differences in cultural norms, values, and communication styles that can lead to misinterpretations. So we need the cultural barriers. Oh my God. So we need the cultural barriers. So sa word na differences in cultural norms. So klase-klase, lahi-lahi tag tanang i-adapt nga mga pamatasan, lahi tag values, lahi tag og kanang way of communicating. Isa po na siya sa possible na hinder or hindrance sa imong successful na paki-communicate. Like kasi mamayon ko ako Katoliko ko sa iglesia, tapos sila bawal sila dinuguan kami pwede ra, tapos makigalis ko, oy pwede ra man kay ko naman na. Kasi sila hindi na tinuwan, so wala tayong mabuhat. So isa po na siya nga kuan sa communication barriers. So tungod ana na misunderstanding na milangat di na mo kasinabot kay alay tinuhan, ako tinuhan. So mo na siya. Next we have the organizational barriers, structural issues within an organization such as information overload, hierarchical structures, or lack of transparency. And next, examples of specific barriers: information overload. Too much information is given at once, making it difficult for the receiver to process and understand. So, atong example ani kana bitaw mga kuan kay nga tao kanang kutab-kutab kay baba.
Ikaw naminaw ka sa iya siya, hala grabe niyang yoyo, daghan ka siya istorya niya bisan isa ko pinasabtan kay ngano. Paspas kayo ang iyang pag-istorya. Wala pa gani nimo na sinkin sa imong utok ang iyang una giingon, na pud siya giingon, no? Para si mama mag-yoyo. Yoyo man ka nagsilpon ka. Wala kay nasabtan, no? Parehana mo na siya example ana. So, poor listening. The receiver is not actively listening, leading to assumption and misinterpretation. So, isa pud ani kanang dili maminaw pareha siya sa emotional. Kaya nagaling lang katong emotional is na siya'y pinanggagalingan. So, ang kaning poor listening is tabi pareha sa kuha friend ni Lira, ang si Lira. Nagstorya ko, unya siya kay dili kay siya, kung dili siya good listener, naalam siya diraan, naminaw lang siya, naguan lang siya. As long as talang yung presence, pero wala niya gimay nang gipangyaw-yaw. Tapos mautanong mo siya naminaw kasi ako ha unsa ganito, maana siya kalit. So, mao na example sa poor listening. So, mismatch communication styles. Different individuals have different preferences for communication, which can cause friction. Lack of trust. When trust is absent, messages are often met with suspicion or anxiety, impeding understanding. So, pareha na katabi ako, nakoy best friend. Yeah. There's a time nga nakoy giingon sa iyang secret as nakabalo ko nga gilik niya gisnitch niya sa lahi. So sa sunod ana nga mag-share ko sa iya. Wala na ko salig, di na ko magsalig sa iya kay nga na nakoy kuan sa iya, nakoy duha-duha, nakoy doubt sa iya, di na siya angay kasaligan. So for me, mo na siya ang example sa lack of trust. So bad timing, presenting information at an inappropriate time can hinder its reception and comprehension. So like for example, Nakoy announce ako teacher ko nakoy announce. Nabagyo ga ulan, dili ta magkadungog. Kakilat doon sa dira. Nga nagklase gyapon ko sa inyo. So bisag unsa man ko explain diri kay tungod bad ang akong timing, dili siya mao ang akong timing. Nga dapat magklase ko sa inyo is walay ka ng mga walay mga hadlang, walay mga babag. Kay isa gani sa communication barrier is ang noise. So dili na ko ma-relay ang akong mga dapat istorya sa inyo ha. Akong dapat i-klase sa inyo ha kay tungod dili ko nyo masabtan kay wrong man akong timing tabi na ko gi-announce naman mo na dili ko nyo madunggan og tarong. Tapos isa pa po da example din siya sa bad timing. Ikaw gisapot ka. Nga ako wala ko kabalo nga gisapot ka. Tas nakoy giingon sa imuhang. Tabi ikaw bad temper ka, nya ako kay murag wala lang sa ako kay wala mo kay magmagan nga gisapot ka. So istorya ko sa imuha. Tas ang kuan day sa imuha is kuno ka nga sa misyo siya kasabot mo ni siya kuan gisapot ko karon ganan maminaw man siya. Bad timing. So next, impact of communication barriers, misunderstandings and errors. Inaccurate information exchange can lead to mistakes and incorrect task completion. So kuan siya kanang parihaning sa kuan sa Google Classroom unang nato naghatag og task si ma'am wala siya naka-indicate kung unsa jud dapat buhaton unsay guidelines unsay ngani na so kana kay wala siya gibutang pataka na lang miguhat mo na buhat ay kani kay wala nakabutan dito pwede ra ni nako buhaton na so at the end of the day pag ipasa na nako na ako kay mali which is dapat ang gihatag na information is siya specific and kuan kanang klaro para ang makabasa is dili na maglisod og sabot so mo na siya ang kani impact of communication barriers mo na siya kinalabasan kung maghatag og information nga di mao dili siya sakto. Next, decreased productivity. Inefficient communication slows down processes and reduces overall output. Lowered morale, frustration, and lack of clarity can negatively affect employee engagement and overall morale. Next, negative business outcomes. In extreme cases, poor communication can lead to financial losses and damaged relationship. So, buta na to example ha. Ako, CEO ko, kamo tao tamo. Unya, the way ko makik-interact sa inyo is, for me, init akong ulo. Dili ko ninyo mastoryag tarong. So, sa may kinalabasan na. Wala tay compatibility. Wala tay kung dili ta magkasinabot. So, it can lead to miscommunication. And miscommunication is dili naman successful ang business. Kay, ikaw, ginakasukan ta ka permi, katauhan ta ka, di na ko magkuhan, di ako trabaho. So, maapektuhan ang business. So, mauto siya ang negative business outcomes. And, that's all. I hope you understand and have some lessons about my mini vlog. Thank you everyone. Goodbye.